Magbablog lang tayo regarding relocation costs. So yun, magbe-breakdown tayo kung ano yung mga major na nagastos natin papunta dito sa Ireland. So nakita ko is yung cheapest is 340 euro for one person lang. Pero ano to, one way ticket lang to Yun, 340 cheapest, pero ang hours niya is 46 hours. So good luck guys. So yun yung hotel or accommodation. Yun yung rough estimate din. Pero depende nga yung kasi 'di ba yung iba naman yung mga lalo yung mga bagong dating and mga single, nakakuha sila ng murang room 'di ba? Like yung mga Airbnb or yung ano lang, parang room sharing ba? Shout out na pala tayo. Meron tayo isang shout out. So thank you po sa mga nagko-comment, appreciate namin. Saka yung yun, paano lang din, pa-like and subscribe lang guys. And then hi guys! Welcome back to our channel. So yun, kasama natin ngayon si Mama Hare. Magbablog lang tayo regarding relocation costs. So yun, magbe-breakdown tayo kung ano yung mga major na nagastos natin papunta dito sa Ireland. So yun, disclaimer lang guys, galing kaming Jamaica. So hindi kami directly from Philippines, galing kaming Jamaica papunta dito sa Ireland. So somehow very different yung mga nagastos namin, like yung airfare. Syempre ibang-iba yung price ng airfare namin from Jamaica to Ireland compared sa from Manila to Ireland. And then isa pang difference is yung visa, kasi sa embassy kami ng Canada nag-apply, so iba yung visa cost. Pero pag-usapan din natin yung mga possible na airfare from Philippines to Ireland at saka yung visa, kung magkano yung visa ngayon. Para may idea din. Para may rough ideas kayo. Pero yung other than that, other sections like hotel accommodation, saka yung rent is same supposedly, kasi dito na siya yung gastos sa mismong Ireland na. So first, pag-usapan natin yung airfare. Ayun, tinignan namin yung binayaran namin actually. Inabot pala kami ng 3,198 euro. Kaming tatlo. So si Pen kasi noon 2.5 years old na siya. So somehow very close na yung bayad niya sa paying adult. Diba? 100 euro lang yung difference. Oo, 100 euro. Mas mababa lang na 100 euro yung kay Pen compared sa rate natin. Oo. Ano mo nga yung yung i-discuss mo yung breakdown din ng 3,198. Bali 3,150 USD kasi yung binayaran natin. So yung fare natin 2,061 USD para sa ating dalawa, and then 968 para kay Pen. And then may additional na 120 USD lang tayo for front seat fee. So ano lang naman siya, optional lang din naman siya. Oo, nagbayad kami ng front seat fee, pero hindi namin na-realize na siguro dahil nung nag-select tayo ng seat, no, kaya hindi natin siya intentional na Tapos ang isa pang mistake namin dito guys, tip lang din, pag nagbubook kayo ng flight na may kids, maganda meron kayong mag-book na kayo ng meal for the kid, di ba? Kasi yung nangyari sa amin, nag-aantay ako ng pagkain ni Pen, wala pala daw kasi kailangan pre-book siya. Di ba? Hindi, yung food ni Pen na binigay, yung pang-adult lang. Pang-adult, so, pero yun yung sinasabi ko. Sabi mo sa wala So, kung gusto lang ng parang proper food talaga na for kids, dapat ipi-pre-book din siya during yung booking mo ng ticket, yung airfare ticket mo. Oo, or yun, kung hindi ka nakapag-book, yung ma-serve kay Pen or sa kids nyo is yung normal for adult. Okay. So yun na for airfare cost from Jamaica to Ireland. So iba pa din siya kasi hindi kami galing Dublin, hindi kami directly pumuntang Dublin, sa Shannon Airport kami parang ang itinerary natin nun is from Jamaica to New York. From New York to Shannon. Yun.
Tapos, yun, nag-search naman ako ng para lang may rough idea kayo. Nag-search ako sa Skyscanner ng flights 1 month ahead from this day. So, parang, syempre, kung ready na kayo lahat, normally, after 1 month naman kayo alis. So, yun lang in-estimate ko. So, nakita ko is yung cheapest is 340 euro for one person lang. Pero, ano to, one way ticket lang to Yun, 340 cheapest, pero ang hours niya is 46 hours. So, good luck, guys. 46 hours yung cheapest. Tapos, yung fastest naman is 701 euro. Ang duration niya is 19 hours and 10 minutes. Tapos, yung isa, 627, yung pinaka-best, 627 euro. Ano naman siya? 19 hours and 25 minutes. So, yun, kung anong gusto nyo. Pero, syempre, yan lang yung range. So, pwede kayong makapag-select pa ng between that. Tapos, yung naman, so, okay na tayo sa airfare. Visa naman tayo and paperwork. So, pinagsama ko na kasi, ang tawag dito, yan naman lahat yung dapat mong i-prepare na documents. Tsaka ito is yung cost na na-incur natin. Parang before, yung parang pinakaunang mga cost na na-incur natin. Kasi requirement yung visa bago tayo bumili ng ticket and all. So, nasa Jamaica pa lang na incur na natin yung cost na yun. Oo, ma-discuss mo yung breakdown. Okay. Bali, ang binayaran natin 362 euro for visa application para sa ating tatlo. 362. And then, ito yung siguro yung medyo different kasi nga may courier charges tayo from Jamaica to Canada and from Canada to Jamaica. Binayaran natin is 182 euro para dun sa courier document charges namin. pa lang. And then yun, yung sinama rin namin yung mga pag-photocopy ng mga supports kasi medyo mahal sa Jamaica mag-photocopy. So inabot din kami ng 120 euro. Pero, sa photocopy. pero kung sa Pinas ka magpo-photocopy, hindi ka aabutin ng ganyang kamahal. Saka, ayun, kaya din namin yan breakdown kasi actually, to tell you the truth, meron kaming reimbursement sa company ni Mama Hare. So, kailangan namin siya i-breakdown. So, yun, sinasabi din namin dito para may idea kayo kung ano yung mga magagastos nyo sa pagpe-prepare ng mga documents. Tapos, total of 664 yung visa and paperwork. Okay. So, yun. Compare naman natin siya sa Philippines. Yung visa fee itself, pag single entry, which is yung normal naman kapag ka-employment contract ka, inabot siya ng 3,600 pesos. Kung i-opt mo mag-multiple, is 6,000 pesos. Oo nga pala, yung visa fee namin, as binanggit namin kanina na 300 plus, ano siya, multiple entry na namin, applyan namin nun. Pero, ayun, in case naman kasi namin na employment permit kami papasok, dapat single lang din yung Pwedeng single na lang. Saka mas mabilis yata approval. I don't know kung paano. So, yun. Pero yung visa fee na yun, ano pa yun, separate pa yung BNS service fee na 3,152 per application. 3,152. So, yun. Ang total ng visa fee is, kung single entry ka, is 6,752 per person. So, kung family of 3 ka, ita times 3 mo lang siya. Abot ka ng mga 19,000. Ang galing mo. So, yun. Yun lang din. Yun lang din yung parang medyo may difference kapag galing kang Pinas or galing kang Jamaica. So, next one is yung parang eto, same na. Pwedeng same na siya ng gagastusin mo kung galing kang Pilipinas. Yung hotel or accommodation namin. So, meron kaming, actually, yung company ni Mama Hare, sagot nila daw yung 14 days. So, yung half a month namin na natutuluyan namin dito sa Jamaica. So, sa Ireland. So, ang nangyari is, wala na din kasi kaming parang napuntahan na bahay or Airbnb, no?
ang pinaka-option namin is yung hotel, which is yung mahal na hotel dyan. Ang pangalan nun na? Strand. So yun, nag-stay kami ng 14 days for amounting to 2,268. So sobrang laki niya for 14 days. So doon kami nag-stay for 14 days. Tapos lumipat na rin kami dito sa bahay namin agad-agad. So yun yung hotel or accommodation. Yun yung rough estimate din. Pero Yun, depende nga yun. Oo. Kasi di ba yung iba naman, yung mga lalo yung mga bagong dating and mga single, nakakuha sila ng murang room di ba? Like yung mga Airbnb or yung ano lang parang room sharing ba? mm-mm. So yung iba nakakuha ng 500, 600 for a month. So ayun lang, ano lang, tsagaan lang maghanap oo. talaga. Saka yun, makakausapin yung employer nyo kasi iba-iba kasi din kung ano yung mga sagot nila. May mga companies na 1 month yung sagot, di ba? Tsaka yung ibang company, Yung iba din wala. yung ibang company tumutulong din naman maghanap ng accommodation. Katulad niya, sila yung nag-book niyan, sila din yung nagbayad nung sa company ni Mama Hari. So, yung regarding sa hotel, wala kaming nilabas na pera. Kasi sagot nila. Pero, may allowance lang din kasi kami. So, binawas siya doon. So, yun. Pinakahuli, ito yung pinaka-importante. Or I mean, ito yung malamang yung pinakamahal na kailangan yung magastos or paghahandaan. Kasi ito yung 1 month rent and 1 month advance. So, normally, dito sa Ireland, ang babayaran mo talaga 1 month advance and 1 month deposit. Pero may ibang mga landlord or agents na mas malaki pa yung hinihingi nila, di ba? Minsan may mga 3 months yung hinihingi, 2 months. Oo, meron. Pero baka 6 months nabasa ko dun sa group. Kasi lalo ngayon may housing crisis. So, di ba yung iba, parang nagte-take advantage na talaga sa hinihingi nilang down payment. Oo. So, yun, napag-usapan naman natin dati in the past vlogs. Yung rent namin dito is 1.8. So, nag-prepare kami ng 3,600 kasi 1 month advance and 1 month deposit. So, yun yung pinakamabigat din na talagang nilabas namin na pera na gastos talaga namin, hindi siya sagot ng company. So, 3,600 siya. Pero yun, 1.8 guys, medyo lang tayo ngayon. Itong 1.8 is mura na to sa panahon ngayon. Kasi medyo mahal na talaga, no? Pwedeng merong bahay na 2.5. Pero yun, kung gusto nyo mag-solo or go ka na. Sige na, Pen. Commercial lang po si Pen. So yun, kung family kayo na magsosolo ng bahay, may mga bahay dito na averaging na 2,000 na guys. 2,000, 2,100, ganyan. So, tsaga-tsaga lang na maghanap. Pwede kayo maghanap sa daft.ie. Huwag kayong masyadong magtiwala sa mga Facebook na sa Facebook market. So, maging wais po tayo guys sa paghahanap ng rent. Pero yun, ang pinaka-key dito is sharing na. Pinaka-common dito is sharing. So, sharing is the key, guys. May mga kakilala kami dito na 600, 500 per month yung mga nakuha nila. So, kung makakuha kayo nun, 500 per month, 1,000 lang din yung expense nyo for the deposit. Initial. So, yun. Magkano nga? I-total na lang natin. Ito pala mayroon pala. So, ang total ng relocation cost namin is 9,730 euro, which is equivalent to 584,000. So, ito yung dapat mong i-prepare kung minimum. For family of 3, di ba? 584k. Pero, yan, hindi ito yung kung may mga reimbursement ka sa company mo, mas bababa pa siya. Katulad namin. So, hindi kami talaga naglabas ng 584,000. Meron kaming allowance na 4,500 sa company namin. Sa company ni Mama Karen. Tapos, yung 4,500 na yon, pen, commercial ulit. One eternity later.
So guys, correction pala. Itong 584k na sinabi kong hindi namin nilabas, may amount kami na initially ginastos bago pala kami nakapag-reimburse. Yun. So yung airfare, yung 1 month advance and 1 month deposit, saka yung visa and paperworks, lahat yan out of pocket cost, nag-reimburse lang kami. 7,000. Yung hotel accommodation, si company yung gumastos nito. So, i-less natin yung 2,268. Magkano? So, ang nilabas mo, so 7,464. 700, i-convert mo siya sa peso. 447,000. So yun, ito yung nilabas namin. So bakit importante yung yung nilabas mo? 'Di ba magre-reimburse naman? Kaya importante yan kasi yun yung kailangan mo i-prepare na pera. So ang kailangan namin, ang pre-prepared namin pera is roughly 447,000 pesos. Tapos may allowance kami na 4,500 for the airfare and accommodation. So na fully fully utilized namin, may pa kami. May kulang pa. So meron kaming nilabas na yung total na cost na ginastos natin. Mm-hmm. Yung total na cost na nilabas mo yung 4,566 or 274,000. So, yun yung total na binayaran natin. Na after ng mga reimbursement. Okay. So 274,000 yung sunk cost. Hindi naman. Investment. Pero yan, minimum lang yan kasi ang dami natin hindi sinama dyan. Like yung food. Oo, tsaka yung pocket money mo for traveling kasi like kami from Jamaica to Ireland, di ba parang ilang araw yung travel natin, 2 days. Mm-hmm. So nagstay din tayo sa US. So may hotel accommodation din tayo sa New York. No? So yung mga ganun, hindi natin sinama. And then pinakamalaking gastos natin during the 1 month is yung pagbili ng mga gamit. Yung mga pagkain din. Yung daily. Kasi lalo kung sa hotel ka magstay, hindi ka makapagluto, so puro ka take out. Eh, medyo mahal talaga mag-take out ng food dito or mag-dine-in ba sa mga restaurant dito. Parang ang average siguro kapag nag-meal kayo for family 30 euro. Ganyan. 20 siguro, 20 kung mga fast food lang or sa dance store ka lang ganyan. So medyo mahal, no? Oo. So yun, hindi mo na isama yun. And then kung yun yung mga pagbili ng mga gamit, like gamit sa bahay, though luckily kasi dito sa atin, kompleto na. Medyo kompleto naman. So hindi namin kailangan ng parang pangluto, biglaang bili ng mga gamit. Like, pero mga binili natin, like yung mga rice cooker. Rice cooker, yung sapin sa kama, sapin sa yung bedsheet, yung mga pillowcase, yung mga ganun, yung mga duvet, gano'n, no? Tapos, yun lang. Yun yung mga dapat nyo i-consider. And then, ayun din, siguro nga, kasi pagdating mo, kailangan may allowance, may budget ka na for 1 month mo na mga in-expect mo na cost. Like, yung grocery mo for a month, yung first month mo, yung utility bills mo, yung internet, transpo. So, medyo madami pa rin other costs. Pero itong kinover ito lang, major lang. Kasi hindi naman natin tinrack na yung mga other costs. Yun, ito yung major. So, yung mga miscellaneous, baka abutin ka pa ng 1,000 or 2,000 euro pa. Diba? So, yun. Ayun na. Yun yung pinaka ginastos namin, 274,000. The rest, nasagot na ng company. So, yun. Kailangan nyo lang din talagang malaman at klaruhin sa employer nyo kung ano yung mga sagot nila at hindi. Diba? Yung work permit sila naman, wala naman tayo. Work permit sila. Sila yung naglabas. Yung naman, yung POEA, hindi pala natin kinover dito kasi hindi kami naglakad ng POEA dahil kami ng Jamaica. So, pero yun binayaran natin siya nandito na tayo. Oo, kasi pala kami. Nag-polo verification kami. May binayaran kami 9 euro ata yung, tas 23 euro sa OWA. Which is diniscuss ko din sa isang vlog. So yun guys, yun lang. Masyadong na mahaba tong video. Yun, sana may napulot kayo dito and then
Shoutout na pala tayo. Meron tayo isang shoutout. May isa. Siya. May isa nagpa-shout. Baka makalimutan ko. Nakakahiya. Thank you po sa mga nanonood at nagko-comment. Ikaw nga. So, thank you po sa mga nagko-comment, sa appreciate namin. Saka yung yun, paano lang din, pa-like and subscribe lang guys. And then, yun, para makapag tayo, continue. Malapit na tayo ma-monetize. Ayun, actually guys, to tell you the truth, parang medyo masaya kami ngayon kasi okay yung views. Okay na siya ating mga 100 views. Oo, Kaya may yun 100 yung goal lang talaga namin ng 100 views. So, mukhang na-achieve naman namin kada videos. So, masaya na kami guys. Masaya na talaga kami sa 100. Hindi kami masyadong greedy. Pero, yung iba mga comments, hindi natin ma-replyan talaga. Kasi hindi talaga namin alam kung ano yung reply. So, sorry. Kapag hindi kami nag-reply, ibig sabihin hindi namin alam. Hindi namin alam yung tanong. Oo. Ito si Roxy Conception. Oo. Tingnan natin yung pangalan. Di ba nakikita yung pangalan? Kay @Roxy Conception 623, shout out po. Thank you sa napaka nung message niya. And then yung husband niya is nasa Dublin. So, Oh. mag-join family next year. Ayun. Yeah. Good luck. Good luck. And, kapag may God question bless. na lang, no? Oo. Pwede naman Nasa saka kung gusto niyo ng medyo dito, kung personal, nasa YouTube channel ko yung Facebook page namin. May mga nagme-message din doon. Pero yun, nagre-reply naman ako kahit papaano. So, yun. Si Meron may pa nag-comment din. Hindi naman siya nagpapa-shoutout, pero thank you lang din. Sa nag-comment kay Ay, oo nga pala. Incredible Jepoy. Siya watching, nasa Ireland na din siya. Oo, nagme-message, nagko-comment yan dati na bago lang siya, wala pa ata siya sa Ireland noon, tapos nag-message din siya, nag-comment din siya na nandito na siya sa Ireland. So, yun, nakakatawa. Congrats Jepoy. And share your experience kung okay naman dito sa Ireland. Hopefully naka-adjust ka sa weather. Medyo okay naman yung weather ngayon. Oo. So yun guys, paalam na kami. Please subscribe to our channel. Thank you. Bye!